Nestor, ano pa ang mga gusto sanang marinig sa Pangulo ng ating mga kababayang mangingisda dyan? Yes, magandang hapon, Monica. Naging masaya itong mga mangingisda natin dito sa Masinloc, particular itong New Masinloc Fishermen Association, kung saan nga ay nabanggit ng Pangulo yung West Philippine Sea na ito ay sariling atin at mananatiling atin. Na isang bagay din na kinatuwa nila nang magpasalamat din ang Pangulo dito sa mga mangingisda at doon sa ating mga sandatahang lakas at ng ginawa na pagbibigay pugay ng Pangulong Marcos sa kanila at pagpapasalamat. At sa kabila nito ay meron naman silang mga hindi napakinggan sa Pangulo na dapat sana ay makarating doon sa Pangulo yung kanilang mga hinaing na para sa kanila ay nakukulangan sila. At kasama natin ngayon dito ang presidente ng New Fishermen Association dito sa Masinloc, walang iba kundi si Sir Leonardo Orespa. Sir, tayo po tayo. Sir, ano po ang reaksyon nyo dito sa naging opinion on ng zona ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati? Sa ngalan po ng Masinloc Fisherman Association, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil sa nabanggit po niya yung tungkol po dyan sa usapin ng West Philippine Sea. At kami po ay natutuwa sa mga pangyayaring ito. Subalit may mga ilang bagay na nakukulangan po kami sa naipahayag po ng ating Pangulo sapagkat hindi po namin nakita yung seguridad po ng mga mangingisda dyan po sa ating karagatan na sana ay naasahan namin na magbibigyan din po sana ito ng life insurance yung ating mga mangingisda sa panahon po ng kanilang pangingisda sa laon na pagka naabot ng anumang bagay na insidente na mangyayari dyan sa ating karagatan ay wala po kami nakikitang kasiguruhan nito kung sakalit po natin po ang punto na may mga na-aksidente po sa amin sa karagatan. Pangalawa rito ay hindi po namin nakita yung pundo na dapat sana na natukoy na nakalukit po sa ating pong mga mangisda na sana ay nabibigyan din po niya ng tapat na pundo ang ating pong mga mangisda na para mabigyan po ng sustainable pangkabuhayan na kung ano yung mga pangunahing programa na dapat na inaalang-alang po nito para sa lahat po ng mangisda. Hindi lamang po sa bayan ng Masinloc, kundi sa kabuuan po ng mangisda ng Bansa. Sir, kung meron po kayong hihingin ganyan sa ating Pangulo, ano po ba yung gusto niyong hilingin ng mga mangisda dito sa Masinloc? Ang grupo po namin ay maasa po kami na kung mabibigyan sana kami pansin ay magaya rin po sana kami sa mga commercial fishing vessel na mabigyan man lang po sana kami ng mga pangulong na para sa ganun ay maging kaparehas din pa kami ng mga komersyante na sana kung paano maangat yung kanilang kabuhayan ay ganun din po sana yung ating mga mangisda sapagkat nakikita namin tanging ang mga may kaya lamang sa buhay ang siyang laging umaangat yung kanilang kabuhayan. At kaming mga mahirap ay nananatili pa rin po kaming mahirap hanggang sa ngayon. Kaya ang nais po sana namin ay kung paano kami magkaroon ng malalaking bangkang pangisda para makarating po kami sa iba't ibang lugar ng West Philippine Sea na para hindi lamang po kami nakatutok sa Baho de Masinloc na para lang kami ng isda at dito sa ating municipal water na kung saan ay ito lang yung kinakaya namin na maaaring mapuntahan sapagkat kami na mga mahirap ay tanging yan lamang yung aming kakayan na kung mabibigyan kami ng pagkakataon sana na mabibigyan ng pundo lalo na sa larangan po ng sektor ng pangisdaan ay mabigyan ng sapat na pundo ng ating pamahalaan ay mabigyan ng tamang magagandang pagkabuhayan ang lahat natin mga mahirap sa mga isda. Okay. Sir, baka meron kayo, di ba meron po sa inyo fish? Kumbaga, bawal kayo mangisda doon at ano po ang anong sabihin sa Pangulo? Sa ngayon po, dahil sa pagdideklara po ngayon ng China ng tinatawag nila na fishing ban at saka itong Hunyo 15 ay nagdeklara na naman po sila ng tinatawag nilang notice passing policy ay dito kami nakukulangan sa pahayag ng ating Pangulo sapagkat kami ay laging kaming nangangamba na kung dumating ang punto sa pangisda po namin na kapag may mga insidenting bagay na nagaganap, kagaya ng mga nangyari sa mga ilan na nababangga ng mga malalaking barko, ang ating mga maliliit na pangisda dyan sa gitna ng karagatan, ay wala man lang kami matititang life insurance sa mga kasamahan na po natin mga pangisda. Kaya dito po kami nakukulangan na sana sa mga susunod na ng ating Pangulo ay mabigyan din lahat ng mga bagay na ito na siya natin daig ng mga
mangisda, lalo-lalo na po sa ating bayan. Maraming salamat po, Sir Leonardo, sa itong opinion na makarating dito sa Pangulo. At Monica, ito yung sinabi ni ating Presidente dito sa New Masinloc Fishermen Association at baka meron pa yung gustong sabihin, Neil at Monica. Nestor, gusto ko sanang tanungin si Ginoong Leonardo tungkol doon sa nangyayaring fishing ban, no, na ini-implement nga nitong China. Nagkaroon po ba ng pagkakataon na kayo ay pumalaot at nakaramdam po kayo ng pangaharas mula sa mga Chinese vessels? Ang ilan pong mga mangingisda natin dito sa bayan ng Masinloc, kagaya po ng mga commercial fishing vessel, sinubukan po nilang pumunta doon malapit sa Baho de Masinloc para i-harvest po nila yung kanilang mga payaw. Nga lang po ay naharang po ito ng mga Chinese fishing vessel, ng mga Chinese Coast Guard at saka mga Chinese militia. At tuluyang hindi po nila na-harvest yung kanilang mga payaw dyan po sa malapit sa Baho de Masinloc. Kaya sa ibang lugar na lang po sila pumupunta para doon na lamang po sila mangisda para makaiwas po sila sa mga pagbubulo ng mga Chinese Coast Guard. At Ginoong Leonardo, sa mga pagkakataong ito na iparating po natin sa PCG, yung ganitong klase ng harassment mula sa China at ano po ang naging tugon nila? Ang totoo po niyan ay araw-araw po silang nakikipag-ugnayan sa atin dito kung ano na po yung araw-araw na nangyayari sa atin po mga mangisda at naipaparating po din po namin kung ano po yung mga insidente o pambubuli na ginagawa po ng China sa atin. Pero sa kasalukuyan po hanggang ngayon ay wala pa pong konkretong mga nailalatag po na programa ang ating mga Philippine Coast Guard tungkol sa bagay na yan. Unang-una ay wala pa naman po talagang order ang ating pamalaan na kung ano yung dapat na konkretong action para po dito dahil sa maging sila man ay nakakaranas din po ng pagpupuli ng mga Chinese Coast Guard at ng mga Chinese. So ngayon, Ginoong Leonardo, ay hindi po kayo malayang nakakapamalaot dyan sa Baho Masinloc dahil nga dito sa ginagawang pangaharas ng China. At alam naman po natin yung naging stand ni Pangulo kanina sa kanyang SONA na patuloy pa rin po, no, na magiging diplomatic ang approach at peaceful pa rin po ang gagawin natin despite this harassment. Ano po ang inyong reaction dito? Kami po ay nagiging desperado dito sapagkat sinasabi po ng ating Philippine Coast Guard na ang kanilang tinutukoy dito ay nandiyan lang po sila para umalalay sa aming mga mangisda para bigyan din po kami ng kasiguruhan. Pero kahit na ganun po ang sinasabi ng ating Philippine Coast Guard, pero kami po ay patuloy pa rin manangamba sa kanilang mga pinititawang pangako para sa atin dahil maging sila man na po ay nasasaktan at ilan pa po sa kasamahan po nila ay naputulan na nga po ng daliri. So paano nga po ba na masasabi nila na magbibigyan kung sila mismo ay nasasaktan po sa mga ito. Kaya sabi ko nga po na natatama po kasi sinabi ko paano kung saan sinabi nila nagagamit sila ng patalim ay swerte na rin tayo ng patalim. So paano kung armas yung kanilang ginamit kagaya ng baril? Magagamit din ba tayo ng baril? Yun po yung katanungan ko sa kanila noon. Kaya kami po ay patuloy pa rin sa pangangisda pero may pangamba pa rin po kami lagi dahil sa ganito yung sinasalaran. Ginoong Leonardo, kami po ay naiintindihan namin ang inyong mga hinaing at tayo po ay umaasa na lahat po yan ay makarating sa ating Pangulo pagkatapos po ng kanyang ikatlong SONA. Maraming salamat, Ginoong Leonardo Quaresma, Presidente po ng New Masinloc Fishermen Association at sa iyo rin, Nestor Torres. Maraming salamat.